At ayan na, sobrang bilis lang. Natanggap ko na agad sa may GCash account ko yung perang galing dito sa may S-Loan. Hi guys! Welcome back again to my channel. At kung bago ka pa lang dito ay subscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At for today's video nga pala ay i-share ko sa inyo kung paano makapag-loan sa may Shopee. So syempre halos lahat na yata ng mga Pilipino ay alam na kung paano gumamit ng Shopee at mayroon na ding account sa may Shopee at alam ko din na marami ang hindi pa alam na pwede kang makapag-loan at pwede mong mabayaran ng up to 12 months na may sobrang liit lang na interest dito sa may Shopee. So, bukod pa po ito sa may Shopee na S-Pay Later. So, iba po ito. At ito na nga ay ang S-Loan. Ano nga ba itong S-Loan? Dito ay pwede ka lang namang mangutang hanggang 100,000 pesos. At napakabilis lang ditong mag-activate ng account. At nakalagay dito is as fast as 1 minute. So, subok ko na rin at totoong mabilis nga lang mag-activate ng account dito sa may S-Loan na to sa may Shopee. At dito, kagandahan ay no documents and collateral required. At yung maloloan mo dito ay mapupunta na directly sa may Shopee Pay account mo. At pwedeng-pwede mo na siyang ma-convert into peso. So, papunta sa may GCash account mo. At ito ay SEC-registered din. Meron silang Certificate of Authority kaya super legit at talagang maire-recommend ko sa inyo. So, kung gusto nyong mag-loan dito sa may Shopee at nangangailangan kayo ngayon na, ay pwedeng-pwede nyo panoorin yung video ko na to para sa buong proseso. So, ngayon nga ay umpisahan na natin kung paano i-activate itong S-Loan na to. So, syempre, kailangan meron kang ang Shopee account at punta ka dito sa may Me tab. So, dito na nga lalabas yung S-Loan. So, ayan yon. So, bagong labas lang to sa may Shopee. At i-click na yon. So, dito nga may makikita kang Activate Now. So, yun lang yung pipindutin natin. Make sure nga pala na yung cellphone number na niregister mo dito sa may Shopee is may access ka pa din dahil meron diyang magsisend na verification code. So, ayan na yung next step. Lalagay mo lang yung magsisend na verification code dito. Tapos, click Next. So, dito meron lang silang tatlong step. Una, ID verification. Sunod, additional information. At last, yung identity verification. So, dito na sa may ID verification, ano nga ba yung mga ID na tinatanggap nila? So, ilalagay ko na lang din dyan or sa may description box sa may ibaba. Dito nga pala, meron silang note na please ensure that the ID card details displayed here is the same as the person applying for this product. Make sure na ID nyo yan at kayo mismo yung may-ari. So, ayun, sa may step 2 na tayo. Ayan. Sasagutan mo lang tong personal information mo gaya ng gender, nationality, date of birth, place of birth, civil status, employment, occupation, company or business name, industry, level of education, sa monthly income range, kung hanggang magkano yung sinasahod mo, monthly. Tapos, permanent address, syempre, kailangang ilagay. So, dito ay sa may character reference, isa lang yung kailangan nila. So, ayan, mamimili ka lang sa may phone book mo. Tapos, lagay mo yung phone number nun, saka yung relationship mo, kaano-ano mo yung contact reference na ilalagay mo. So, dito naman sa may ibaba ay, para ma-activate mo, ay i-check mo tong, i-click mo tong dalawang box sa may gilid. Para sa may terms and conditions at saka sa may fee structure nila, pati na rin sa may privacy policy. So, para mas malinawan kayo about dito, ay pwedeng-pwede yung basahin yan. So, pag okay na, ay click confirm. So, dito may paalala ulit na please double check your personal information. So, pag okay na, ay click confirm. At last na nga itong facial verification. So, may nakalagay na, your information will be secured under the terms of services and privacy policy. Yan, make sure na wala kang salamin, wala kang cap, or kahit ano na makakasagabal sa may mukha mo. So, ayun, click mo na yung start facial verification. So, after nun ay, eto na yung lalabas. Na-activate na ang aking S-Loan at meron silang binigay na 12,500 pesos na
credit. So, for first-time user, napakalaki na nito. Kung kayo ay mag-a-apply, itry nyo na agad para malaman nyo kung magkano yung credit na ibibigay sa inyo. At habang nagbabayad ka, on or before the due date, ay mas mabilis na tataas ang credit limit mo. So, yon, okay ko na to. Tapos, pwede mo nang ma-withdraw itong 12,500 na to. So, kung paano, ituturo ko din sa inyo. At pag kinlik mo na nga itong withdraw loan, ito na yung lalabas. So, dito, meron nga pala silang minimum. At yung maximum mo, kung ikaw ay baguhan pa lang, ay hanggang 12,500 nga. So, dito mamimili ka from 2,500 up to 12,500. So, ako nag-try lang muna ako ng 5,000. At meron ditong lalabas na select tenure kung hanggang ilang buwan mong babayaran. So, dito may pamimilian na 3 months, 6 months, at 12 months. So, dito meron din namang loan protection pero okay lang naman kung hindi mo to gagamitin. At nakalagay nga dito kung saan mapupunta yung ilo-loan mo. So, sa may Shopee Pay. Tapos, eto na yung computation. Yung amount requested is 5,000 pesos. Meron ditong admin fee na 1% which is 50 pesos. Kaya ang amount na marireceive na lang is 4,950. So may less siya na 50 pesos lang naman. At kung 12 months tong babayaran, ang monthly is 674.16. So yun, napakababa lang. Pero kung ang pipiliin mo naman ay 6 months, ang babayaran mo monthly is 1,090.82. At kung 3 months naman ang pipiliin is ang babayaran 1,924.18. So, napakababa compare sa may ibang mga loan application na naglipahan na kung saan-saan online. Recommended ko talaga tong S-Loan na to. So, pagka okay na, nakapili ka na kung ilang buwan mong babayaran, ay click withdraw now. So dito, kung gusto nyo ay matagalan, 12 months babayaran, ito yung computation nila. Yung monthly principal amount is 416.67. Tapos monthly interest amount is 4.95% lang per month. Kaya yun ay 247.49. Monthly processing fee ay wala. At yung monthly fee for loan protection, meron ditong 0.2% per month. So, kung gusto nyo malaman pa kung ano yung about sa may loan protection na to, makikita nyo to sa may terms and conditions. Napakababa ng interest dito sa may S-Loan. So, click withdraw now. Syempre, meron ditong enter Shopee Pay PIN. So, yan, kung ano lang yung na-register nyo na PIN dito sa may Shopee Pay, ilagay nyo lang. Pero kung nakalimutan nyo na is, click nyo lang yung forgot Shopee Pay PIN. At pagka nga nailagay mo na yung PIN na yon, ay eto na yung lalabas. Application result. So, ayun, back to S-Loan na tayo. At nung binak ko na, ay automatic na punta na sa may Shopee Pay account ko yung niloan ko. So, sobrang bilis. Kung ngayon ka nangangailangan ng pera ay makukuha mo na din ngayon. So, dito dahil nga 5,000 lang yung kinuha ko, meron ditong natirang 7,500. At pwede mo tong withdrawin ulit. Para malaman mo kung kailan or yung exact date, kung kailan ka magbabayad, click mo lang tong nasa gilid na to. Tapos, lalabas na dyan lahat ng date kung kailan ka magbabayad. Make sure na babasahin nyo din yung loan agreement dahil sa may pinakadulo niya, nandyan ulit yung computation para hindi ka malito. So, ayan na nga, makikita nyo sa may Shopee Pay, 4,979 pesos. At dito sa may S-Loan, meron pang natitirang 7,500. So, paano na ngayon withdrawin tong Shopee Pay na to? So, syempre, i-click mo lang yung Shopee Pay. Tapos, may makikita ka diyang cash in, scan, send money, pay, bank transfer, saka request. So, ang pipindutin mo dito is send money. Tapos, dito sa may send money, meron ditong pamimilian na send to mobile number or Shopee user, send to bank account, send to other e-wallet, send via QR, saka send ang PAW. So, syempre, ang pinakagamit sa lahat ay ang GCash, kaya send to other e-wallet. Ilalagay mo lang yung full name mo, e-wallet, phone number mo, at i-click mo din yung save recipient. So, syempre, dito sa may e-wallet, ayan yung mga pamimilian. So, pwede kang mamili dyan kung ano yung gusto mo. Pero ako ay, syempre, GCash tayo. So, pagka na-click mo na yon ay
Make sure nga pala na tama yung ilalagay nyo na phone number dun sa may GCash account nyo dahil dyan papasok. At dito naman sa may purpose, kahit wala na to, dahil optional lang naman. At pagkayari nyan ay click next. So, ayan ulit, lalabas yung confirm transaction. So, click mo lang yung send money now. At ayan na, sobrang bilis lang. Natanggap ko na agad sa may GCash account ko yung perang galing dito sa my S-Loan. So, ganun lang kadaling mag-loan installment dito sa my S-Loan. Napakabilis lang mag-activate. Hindi mo na kailangang magpasa ng kung ano-anong documents. Isang ID lang yung kailangan mo. At, ayan na, mapupunta na sa may GCash account mo yung loan na galing nga dito sa my S-Loan. Hi guys! Welcome back again to my channel. At kung bago ka pa lang dito ay subscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. And for today's video nga is, ginawa ko na to ng video dahil nga marami na ding nagtatanong sa may video ko na to about sa may S-Loan. So sa mga hindi pa nakakaalam, yung S-Loan is makikita po sa Shopee at pwedeng-pwede ka doong makapag-avail ng cash loan. So, itong S-Loan is isa sa pinakamagandang loan na na-try ko at talagang maire-recommend ko sa inyo. Kaya sa mga walang makitang S-Loan sa may Shopee account nila is, eto na yung mga kasagutan sa mga tanong nyo. Kung bakit wala kang makitang S-Loan sa may Shopee mo, kung ano yung dahilan, kung ano yung mga tips para magkaroon ka nito, at syempre sa mga meron na or if ever na ma-approve ka na, at nagkaroon ka na nitong S-Loan is ipapakita ko din sa inyo mamaya kung paano i-activate. So yun, basta lahat ng katanungan nyo about sa may S-Loan is sasagutin ko dito. At kung meron pa akong hindi masagot is pwede nyo i-comment sa my comment section yung mga iba nyo pang tanong. At tatry kong sagutin. So yun na, simulan na natin. So saan nga ba kasi makikita yung S-Loan na to? So syempre, open nyo yung Shopee account nyo. Dito sa may me, sa ibaba, dyan nyo na makikita yung S-Loan. So eto yung S-Loan. So pagka kinlik ko naman itong S-Loan is eto na yung lalabas. So dito is meron pa akong available na credit limit which is 3,603. So eto, anytime ay pwedeng-pwede kong mai-withdraw papunta sa may GCash ko. So for now, hindi ko pa naman kailangan kaya, ayan, para lang makita nyo. So lahat ng details is andito makikita nyo. Kung magkano yung interest, hanggang kailan nyo babayaran. So lahat-lahat na. So ano nga ba kasi yung S-Loan? So yung S-Loan nga is bagong feature ng Shopee kung saan tayong mga buyer is pwede tayong makapag-avail ng cash loan. Up to 50,000 pesos. At kinagandahan nito is mababa lang yung interest. 1 to 5% per month lang. At pwedeng-pwede yung bayaran ng 2, 3, or 6 months. Tapos pagka matagal na kayo at good payer kayo is up to 12 months nyong pwedeng bayaran. So itong S-Loan is magagamit pang purchase dito sa my Shopee account nyo. Ayan, online merchants that accepts Shopee Pay. Offline merchants. So, mamaya ako nasasabihin kung paano i-activate itong S-Loan. So, sagutin muna natin kung bakit wala ka pang S-Loan. At dito nga pala ang kagandahan is, pagka talagang good payer ka, maganda yung credit history mo, is pwedeng-pwede ka makapag-loan nga ng up to 100,000 pesos dito sa may S-Loan. So dito, para accurate at talagang tama yung sasabihin ko sa inyo is, dito na ako mismo nagtanong sa may Shopee account. Basta sa may Shopee support, doon sa may chat support nila. So dito, nagtanong na ako. So why my husband does not have S-Loan on his Shopee account? So eto ang sagot niya ni Pixie. Tandaan, kung ang S-Loan ay hindi available sa iyong Shopee app, maaaring hindi eligible ang iyong account sa paggamit nito dahil tanging piling users lamang ang maaaring mag-activate. So, yun yung sabi ni Pixie. So, ang S-Loan daw ay para sa eligible users na 21 up to 65 years old. Ang mga eligible Shopee buyer ay maaaring makakuha ng loan na may competitive interest rate at pwedeng bayaran sa loob ng 3, 6, at 12 months. So, yun, mga piling users lang daw muna ang pwedeng magkaroon ng S-Loan na to. So, yung tips naman niya dito is para daw tumaas yung chance mo na magkaroon ng S-Loan is kailangan laging updated yung Shopee account mo. Ayan, updated to the latest version from the App Store or sa my Android phones nyo. So, another question, kung may S-Loan ka naman,
at na frozen or hindi mo magamit, naka-gray, hindi mo mapindot, ang dahilan daw is dahil meron ka pang outstanding bill or meron kang hindi nabayaran at lumagpas na sa may due date mo. So ayan, lahat daw dapat ma-fully paid yung outstanding balance mo. At yung account mo daw is ma-reactivate within 24 to 48 hours. So yung resulta nga ng hindi pagbabayad on or before the due date is napo-frozen nga yung account. So maapektuhan din yan yung S-Pay later mo. So another question, meron daw akong S-loan pero hindi ko ma-activate at hindi ako makapag-apply ng loan. So ito daw yung dahilan. So meron ka daw outstanding overdue amount, pwedeng sa may S-Pay later mo kung gumagamit ka na nun. Or yung Shopee Pay wallet balance mo is na-reach na yung maximum na daily amount of 50,000 pesos. So, para makapag-proceed ka daw sa may withdrawal is you need to verify your Shopee Pay account. At kailangan mo ding mag-present ulit ng ID. So, dito ano-ano nga ba yung ID na kailangan para magkaroon ka ng S-Loan or kung mag-activate ka ng S-Loan? Pwedeng UMID, passport, driver's license, PRC ID, postal ID, PhilSys ID, SSS, PhilHealth at TIN. So, kung meron ka na ngang S-Loan is ganito lang kung paano i-activate. So, syempre, punta ka ulit sa may Shopee account mo, pindutin mo yung Me tab, tapos click mo yung S-Loan. And then, may lalabas dyan, Activate Now. So, pindutin mo lang yon. Tapos, merong magsasend sa may cellphone number mo na OTP, ilalagay mo lang. And meron kang sasagutan na personal information mo. So, details about sa'yo, kagaya ng nationality, birthday, place of birth, employment, company, business name, level of education, monthly income range, name, so emergency contact, isa. At i-accept mo lang yung kanilang terms and conditions, saka privacy policy. So, ayun, na-activate mo na nun yung S-Loan mo. Pero syempre, kailangan mo pa din ma-activate yung Shopee Pay mo kasi doon papasok yung ilo-loan mo sa may S-Loan. At pag napunta na sa may Shopee Pay mo is pwede mo nang i-withdraw papunta sa may GCash account mo. So para ma-activate yung Shopee Pay is punta ka ulit sa may Me tab or pwede din namang nakalabas na yun agad sa may homepage. Pindutin mo lang yung Shopee Pay. Tapos isa-set up mo lang yung Shopee Pay mo. Ilagay mo lang yung first name, middle at last name mo. Tapos mag-agree ka lang sa kanilang terms and conditions. And after nun is magka-create ka lang ng Shopee Pay na PIN. So, parang password. At ayun na, na-activate mo na yung Shopee Pay mo. At question, paano naman pagka na-activate na yung Shopee Pay, yung S-Loan, at magwi-withdraw ka na ngayon? So, paano yung process ng pag-withdraw? So, ayan, punta ka lang sa may S-Loan mo. Tapos, ayan, lalabas na dyan kung magkano yung credit limit mo. At pindutin mo yung withdraw loan. After nyan is, ayan, mamimili ka na kung gaano katagal mong babayaran. And lahat ng details is nakalagay na dyan sa may ibaba. Kagaya ng amount requested, kung magkano yung niloan mo, tapos admin and amount to receive. So, yung monthly repayment, yung amount is nakalagay na din dyan at hindi ka na mahihirapan. So, after nun is, kiklik mo na yung withdraw now. So, yung monthly interest naman nito is mababa lang din at reasonable. Syempre, mas mahabang months mong babayaran, mas mataas syempre yung interest nun. So, pagkari mo pindutin yung withdraw loan is, ilalagay mo ngayon yung Shopee Pay na PIN mo. At last is, ayan, receive a confirmation of successful loan withdrawal. At next naman, paano bayaran yung S-Loan? So, ayan, punta ka lang ulit sa may Me tab. Tapos, pindutin mo yung S-Loan. At may makikita ka dyan na current repayment, kung magkano yung due mo, kung magkano babayaran mo, i-click mo lang yung Pay Now. Tapos, meron dyang option na online payment. So, pindutin mo lang ngayon at meron ka ditong pamimilian na, ayan, Shopee Pay din, Payment Center or e-wallet. So, yung GCash nga, gamit yung GCash mo. Pwedeng over the counter at online payment. So, pag nakapili ka na is, ilalagay mo lang kung magkano yung babayaran mo or nag-automatic naman to kung magkano yung babayaran mo. Tapos, i-confirm mo lang. So, ayun, ganun lang kadaling magbayad. So, ayan lang. Kung marami pa kayong tanong or kung may hindi pa ako nasagot is pwede nyo i-comment dyan sa may comment section or i-PM nyo ako at sasagutin ko. So, ayan, sana magkaroon na din kayo ng S-Loan dahil maganda tong pag-loanan at talagang legit at mababa yung interest. So, ayan lang. Thank you for watching!